Good morning everyone once again. So, continue natin yung stream natin. This time, ito na yung discussion natin for module number 3 na. So, this will be our discussion for module number 3. Siguro itong part na to, wala nang part 1 or part 2 kasi nga, hindi lang pala to. Compare with do sa first two set ng modules na i-discuss ko sa inyo nung last time. So to begin with, open muna natin yung material natin for module number 3. Dalawa lang naman yung topics natin na need na matapos or ma-discuss dito. For example, number 1, you have to determine kung yung certain sequence natin is geometric sequence or not. And then yung pangalawang problem naman natin or situation is you have to know the common ratio of the given geometric sequence. So geometric sequence na siya, tapos try natin i-solve or i-compute yung common ratio natin. Itong discussion natin will help you in answering yung LAS number 3 natin na isasubmit natin by Wednesday. So again, doon sa mga kakapanood pa lang or mapapanood pa lang tong live natin, again, yung live part na to is may iwan dito sa channel natin sa part ng top ng live. Ito na yung mga previous live natin. Ito yung una kong live for this school year, yung 11 days ago na nakalagay dito na. Hanggang dito sa nakalagay na may notify me. Then I'm planning to form yung mga next set na lang ng live, especially yung mga lessons na hindi natin matatapos. Then dito sa part ng video, kagaya ng binanggit ko kanina, itong unang 5 na videos na to, ito yung 5 different lessons natin ng lesson number 1. Sa lesson 2, may 3 tayong topic. So, mag-upload sir dito ng 3. Para at least hindi nyo na rin kailangan panoorin ng buo yung mga live natin. Titignan nyo na lang yung part na hindi nyo natapos or hindi nyo masyado naintindihan. At least through this that videos natin, di ba? Makikita nyo yung important part ng discussion. And also, if ever na nasa Facebook kayo, pwede nyo rin pong i-like or i-follow yung nasa Facebook natin. Ganun din, kagaya nung nasa part ng video ng natin, ng YouTube natin, ina-upload ko rin siya dito by lesson din. Kasi may mga ganung type ng student Hindi nila pinapanood yung buong live kasi okay naman na kasi at naiintindihan na rin nila. May ilan din naman na kailangan talaga siya panoorin ng buo, kaya ina-upload natin siya ng buo. So itong ginagawa natin ngayon is consequence ng transport strike natin today. So wala tayong face-to-face classes today. So meron tayong at least online dito sa platform natin in the YouTube. As I said dito sa comment section natin, so you are free to comment if nakakapanood kayo ngayon ng live natin para at least malaman din ni sir kung sino yung mga nanonood so far ng live natin. So let's start with our discussion for module number 3. So basahin lang natin muna yung most essential learning competencies natin for this discussion. So we have to illustrate a geometric sequence. Number 2, we have to differentiate geometric sequence from the arithmetic sequence. So pinakita ko na sa inyo last time na nag-set pa tayo ng nag-form tayo ng differentiation between arithmetic and geometric. Itong AS ko ito na lang symbol or ito yung natin abbreviation natin ng arithmetic sequence para hindi ko na rin siya isulat or ilalagay ng buo. Itong part natin, ito naman yung geometric sequence, yung GS. So, try natin siyang i-differentiate. Number 1, di ba, for arithmetic sequence, kailangan natin i-identify yung value ng common difference. For geometric sequence naman, this time, we will solve for the value of our common ratio. To solve for the common difference, ang formula natin is a sub 2 minus a sub 1. So, you need to subtract the 2 consecutive terms of the sequence. Dito naman sa part ng geometric sequence, we have a sub 2 divided by a sub 1. So, this time, 2 consecutive terms pa rin, but we will use division naman. Mag-divide naman tayo. For arithmetic sequence, para ma-generate yung mga next term, ginagawa natin, we simply add yung given common difference natin dun sa certain term to generate the next one.
Dito naman sa geometric sequence, after computing for the common ratio, we multiply yung computed common ratio natin dun sa given term natin to generate the next term of the sequence. Tapos di ba nagbigay pa tayo ng example? Bigay tayo ng parang shortcut natin doon or procedure para hindi na tayo masyadong mahirapan to classify kung arithmetic ba siya or itong next natin kung geometric. Like for example, di ba kung sinabi natin add by 5, even without computing, ang magiging common difference natin dyan is 5. Let's say subtract by 5. Pag subtract by 5 naman, this time, na-translate natin tong subtract by 5 in terms of addition. Let's say, gagawin natin siya instead of subtracting by 5, ininegate natin yung 5 to make it negative 5. Then, ang operation to be used na is addition. So, yung d natin will be equal to negative 5. Ganito yung magiging approach natin dyan, di ba? For arithmetic sequence based on our discussion. Pero, meron din tayong exemption dyan, ha? Babanggitin ko mamaya, especially for geometric sequence. Next natin, pag multiply, yung gagamitin natin, let's say, ang rule na na-establish natin is multiply, divide, saka yung binanggit ko sa inyo last time na NOR rule. Diba? Yung binanggit ni Sir last time sa inyo na NOR rule, dito sa part na to, mag-compute man kayo or hindi kayo mag-compute, ang lalabas dito kagad is we have no common difference. Again, no common difference yung may establish natin. Kasi pag na-try niyang i-subtract yung consecutive terms natin, magka-come up lang din tayo with different differences. Kasi iba yung may establish natin dyan. Ito yung itsura nun. Siyempre, pag add and subtract, we classify yung certain example as an arithmetic sequence. And then, pag multiply, divide, and NOR rule, ang answer natin dito is not arithmetic sequence. Ito yung generalization natin, di ba? Next natin, doon sa part ng geometric, parang kagaya lang din siya ng arithmetic. But this time, ang operation involved natin doon sa part ng rule natin is by means of multiplication or multiplying a given term, saka dividing the given term. Consistent na lang tayo doon sa mga numbers na binibigay natin. So, multiply by 5, saka divided by 5. Dito, even without computing, ang ratio natin will be equal to 5. Sa division naman, kagaya ng sa subtraction, try natin siyang i-transform in terms or i-translate into operation, multiplication. Tapos, we get the reciprocal of 5 or 5 over 1 as 1 over 5. Para yung maging ratio natin will be equal to 1 over 5. Yan na siya. So, yung generalization natin for addition, yung term after the word add will be our common difference. Dito naman, yung term after or the number after the term of word multiply will be our common ratio. Siyempre, pag gumamit tayo dito ng add, gumamit tayo dito ng subtract, and then, ano pa ba? Yung part natin about NOR rule, dito sa part na to, mag-compute man tayo or hindi tayo mag-compute, ang magiging sagot na natin dito, automatically is no common ratio. Kaya sa case na to, this will be equal with or the same with the term no common ratio. Classification-wise, yung first two natin will be geometric. Then, yung last 3 natin, this will be not geometric sequence. Itong part na to siguro, pwede nyong kopyahin to or i-screenshot kasi very powerful to, especially dun sa way natin to differentiate arithmetic from geometric. May isa lang tayong restriction. Kasi ito nakalagay sa slide natin. Yung restriction natin, dapat hindi siya mag-equal yung ratio natin into 0. Again, it should not be equal to 0 kasi ito yung nakita natin, di ba? Or na-observe natin na parang butas ng rule na in-establish natin. Pag wala kasi tayong ratio of 0, napakaganda na ng rule natin kasi magagamit natin siya for almost all situations. So, try na natin siya. Ito lang yung review, ha. Kung makapansin nyo, yun na rin yung pinakita ko na review. Ito kasi more on computational approach kasi ito eh. Pero, hindi naman siya masyado naiiba na review sa pinanggit ko kanina. So, ito yung next topic natin. So, our next topic is about geometric sequence. It is defined as a sequence in which each term is obtained by multiplying the preceding term. Multiplying the preceding term
by a fixed number called the common ratio. Ito na yung binanggit ni Sir kanina. Diba ito sa part ng arithmetic sequence, para makahanap mo yung second term, kailangan may consider yung preceding term na a sub 1 and then ina-add natin by our common difference. This time, sa part ng geometric sequence naman, to get a sub 2, you need the value of a sub 1 and then i-multiply mo siya by your computed value for your common ratio. Ito yun. So ito yung formula to be used. Yung R natin is the first number you pick in the sequence. Pwede tayo mag-start with a sub 2. Hindi tayo makapag-start with a sub 1 simply because kailangan natin i-consider yung nakalagay sa denominator. So the number directly to the left of the number you pick, let's say kung pinik natin yung a sub 2, yung number to the left or before a sub 2 is a sub 1. Try na lang natin magbigay na example. Let's say a sub 1 to, let's say a sub 2 to. Meron tayo ditong 1, meron tayo ditong 5, meron tayong 25 dito for our a sub 3. Diba pag pinili nyo yung a sub 1 kasi, wala namang term to the left of a sub 1. Unlike if we will choose a sub 2, yung term before a sub 2 is a sub 1. Yung binabanggit natin ngayon is just translation lang nung formula natin na binabanggit ko sa inyo every time na nagkaklase tayo. Wherein yung R natin is our common ratio. So, try natin i-solve to. Medyo na-deform yung nasa slide natin pero I know naman, malaking bagay pa rin yung description natin dito. Which of the following sequence form a geometric sequence? So, ito yung number 1. We have a sub 1 as 2, a sub 2 as 6, a sub 3 as 18, and then we have a sub 4 as 54. Sa case natin, tatry muna natin siya i-solve one by one bago natin i-establish yung ginawa natin na rule dito sa first part ng discussion natin. So, balikan natin to. To compute for R, kailangan natin ng value ng a sub 2 and a sub 1. Ito kasi parang natatouch na rin natin yung second topic. Kaya nga ako rin, nag-wonder din ako kung bakit nauna yung classification do sa part ng common ratio. Kasi to classify yung given sequence, normally, ma-observe mo naman talaga siya or makikita mo siya by the common ratio. Yung a sub 2 natin is 6, ang a sub 1 natin is 2. When you divide 6 by 2, answer natin is 3. Next natin, we have R equals a sub 3 divided by a sub 2. Ang a sub 3 natin dito is 18, ang a sub 2 natin is 6. So, divide 18 by 6, so yung answer natin will be also equal with 3. Next natin, yung last na, kasi yung given natin dito, although meron tayong infinite form of sequence, pero ang given natin or defined kasi dito, yung first 4 terms lang. Siguro enough naman na yung kahit kunin natin hanggang doon sa part ng ratio ng a sub 3 over a sub 3. Remember, pag narinig niyo yung word na ratio, proportion, percent, or even fraction, diba? We use the operation division. A sub 4 is 54, then a sub 3 is 18, so 54 divided by 18 is 3. So ito siya. Ito yung magiging common ratio natin sa case na to. Since we have common ratio 3, di ba ganito yon? Meron tayong rule dyan na multiply by 3. So, pag multiply by 3, ang classification niya is a geometric sequence. Ayan siya. Determine if the sequence is geometric. So, we must check if each term of the sequence after the first term can be obtained by multiplying the previous term fixed by a fixed non-zero number. Nandito pala sa slide natin tong restriction na to. Although wala siya dun sa mismong definition, pero ito yung restriction, multiplying the previous term by a fixed non-zero term. Yung 3 is a non-zero term, so we can have a ratio of 3. So 2, 6, 18, 54 forms a geometric sequence since we can obtain the second terms of the sequence by multiplying 3 to the first term, and we can obtain the third term by multiplying the constant factor of 3 to the second term, and so on. I believe ito rin yung pattern or ito rin yung makikita natin dun sa LAS natin. Next natin, number 2. Number 2 natin, we have a sub 1, a sub 2, a sub 3, and then we have a sub 4. Gaya lang din ng kanina, tatry natin siya i-solve ulit using the idea or principle of getting the common difference. Pero mamaya, tatry din natin ipakita yung way kung paano natin siya in-establish sa room or sa klase. Yung R natin is a sub 2 over a sub 1 or any consecutive terms. Yung a sub 2 natin is negative 6, yung a sub 1 natin is negative 1.
When you divide negative by negative, ang resulting value natin is positive. So, yung negative 6 over negative 1 is just the same with 6 divided by 1. So, meron tayong 6 dito. Next natin, another value for consecutive terms, we have a sub 3 divided by a sub 2. Ang a sub 3 natin is we have negative 36. Ang a sub 2 natin is we have negative 6. When you divide negative 36 by negative 6, ang answer natin is still 6. Lastly, meron tayong r. Ang r natin is we have a sub 4 over a sub 3. Ang a sub 4 natin is we have negative 216 divided by negative 36. So, ang value natin for this case is also or will be also equal to 6. Yan siya. So, negative 1, negative 6, negative 36, and negative 216 also form a geometric sequence because each term of the sequence after negative 1 can be obtained by multiplying the previous term by 6. So, sad thing lang na di-deform yung nasa slide eh. Pero dito kasi makikita nyo sa slide, yung negative 1 daw, multiply mo by 6 to get negative 6. Multiply mo by 6 to get negative 36. Ang multiply mo by 6 to get negative 216. So, geometric sequence din siya simply because kung i-relate natin siya dito, we have r equal to 6. Ang magiging rule natin dyan is to multiply by 6. Remember, pag meron tayong operation multiplication and this is non-zero or fixed non-zero, i-classify yung certain sequence as a geometric sequence. Natin number 4 naman na tayo. Ito tayo sa part ng number 3. Which of the following sequence form a geometric progression or sequence? Pakita ulit natin try ko siyang i-solve or i-obtain using dun sa naging principle natin last time. And then try din natin siya i-compute one by one. So yung 4 natin is our a sub 1. Yung 2 natin is our a sub 2. Yung 1/4 is a sub 3. And then yung 1 over 16 is our a sub 4. Ano ba yung naging discussion natin? Number 1, yung rule. Ano yung pwede natin maging rule? Ang maging rule natin dyan, very obvious dyan, is yung division. Diba? Divide daw by 4. Diba when you divide 4 by 1, ay 4 by 4, answer is 1. When you divide 1 by 4, ang answer is 1/4. So, divide by 4. Remember, pag divide by 4, kailangan mo pa siyang i-translate in multiplication. Ang divide by 4 is the same with multiply by negative. Multiply by the reciprocal of 4 or 4 over 1 as 1 over 4. Diba? Even without computing, yung magiging value ng r natin dyan will be equal to 1 over 4. Ang magiging classification natin sa case na to is a geometric sequence. Ito yung isang solution natin na form natin, di ba, dun sa nagiging discussion natin. But aside of that, syempre, pwede mo siyang ipakita dun sa normal approach. We have a sub 2 over a sub 1. Yung a sub 2 natin is 1. Ang a sub 2 na 1 natin is 4. Remember, when you divide 1 by 4, as is na yan, yung 1/4 is already in the simplest term. Ito na yung value ng r mo. Next natin, another, we have r. We have a sub 3 over a sub 2. Ang a sub 3 natin is 1/4. And then, yung a sub 2 natin is 1. Remember, when you divide 1/4 by 1 or any number divided by 1, yung resulting value natin will be yung numerator natin. Sa case natin, yung numerator natin dito is 1/4. So, we have 1/4 for the value of r. Yung lalabas dyan. Then, lastly, pakita natin yung last part. Siguro dito na lang sa part ng slide ko na to. We have r equals r a sub 4 over a sub 3. Yung a sub 4 natin is we have 1 over 16. Yung a sub 3 natin is we have 1 over 4. Di ba yung 1 over 16 over 1 over 4 is just the same with 1 over 16 divided by 1 over 4. Diba parehas lang yan. And then next natin, we perform the operation. We copy yung 1 over 16 or as is lang. We change the operation from division to multiplication. And then we get the reciprocal of 1 over 4 as 4 over 1. Yan siya. So ganito yung magiging sura. So we have 1 over 16 times 4 over 1. We multiply the numerator of the first by the numerator of the second. The denominator of the first by the denominator of the second, and then we simplify if possible. So 1 times 4 is 4.
and times 4 is 4, 16 times 1 is 16. So 4 over 16. Di ba yung 4 over 16 in simplest term? Lagay ko na lang dito. 4 over 16 tayo Yung 4 over 16 kasi in simplest term, di ba? Pwede natin siyang i-divide by 4 for both numerator and denominator. When you divide 4 by 4, ang answer natin is 1. When you divide 16 by 4, ang answer natin is 4. So still, yung value ng R natin is 1/4. So in this example, we can see that the common ratio need not always to be whole number. Pwede naman siya maging fraction because 1/4 is a non-zero or a fixed non-zero term. Hindi naman sinabi na kailangan positive, hindi naman sinabi na kailangan negative. Sa case natin dito, even fractions will do as long as it is not equal to 0. Next natin, dun tayo sa number 4. For number 4 siguro, hindi ko na siya try solve gamit yung kanina, yung R pa isa-isa. Try na lang natin siyang establish or ma-form using yung rule natin. Yung rule natin dito sa case na to, yung rule natin is we need to multiply by 1. So kaya natin siya kailangan i-multiply. Una nag-start tayo ng negative 3, then followed by 9. So 3 yung multiplier natin dyan. Pero sa case kasi na to, since ang habol natin is to obtain positive, the only way to obtain positive is to multiply negative by negative. Remember, di ba, pag same signs, positive. Pag different sign, negative. So, you have to multiply by 3. Ang ratio natin will be equal to negative 3. And then, ang classification natin is a geometric sequence. So, geometric sequence din yung sagot. So, we can see that 9 can be obtained by multiplying by negative 3 by negative 3. We can also obtain negative 27 by multiplying 9 by negative 3 and so on. Hence, negative 3, 9, 27, 81 forms a geometric sequence. Nag-alternate yung sign, di ba? So, in this example, we can see that the common ratio can be also negative. So, yung first two, di ba, positive. Yung pangatlo is positive fraction. This time, magbigay tayo ng situation wherein yung common ratio natin is negative. Next natin, number 5. Each of the following sequence pa rin form a geometric sequence or progression. So, number 5, we have 2, 2, 2, 2, 2, and 2. So, dito sa part na to, pakita natin siya for both solution. Doon muna tayo sa rule. Ang rule natin dito is since nasa part na tayo ng geometric sequence, we need to multiply this by 1. Diba? Ang magiging ratio natin will be also equal to 1. And then yung magiging classification natin is a geometric sequence. Pero diba, pag i-try natin siyang i-solve, kahit yung first 2 lang siguro, yung 2 consecutive terms natin, yung R, diba, is a sub 2 over a sub 1. Yung a sub 2 natin is 2, yung a sub 1 natin is 2. Remember, di ba, when you divide the same number, yung value natin will be equal to 1. So, 1 yung magiging sagot. So, 2, 2, 2, 2, 2, and 2 is a geometric sequence. We simply multiply 1 to the preceding term after the first. Next natin, dito na tayo sa number 6. Which of the following sequence form a geometric progression? So we have 3, 6, 9, and then 12. Kung babalik tayo dun sa rule natin, di ba, napakadali lang na ito. Ang rule natin, di ba, is to add 3. Siyempre, pag add by 3, ang difference natin dyan is 3. Ang common ratio natin, none. Diba? No common ratio. Ang classification nito, depende sa tanong eh. Pag meron tayong choices na arithmetic sequence, you classify this as arithmetic sequence. Pag wala namang ganon, since ang topic natin so far is not geometric and geometric lang, you write not geometric sequence. Paano tayo nag-come up dyan kaya hindi tayo nag-solve? Di ba ito yun? Ito yung una. Dito tayo sa part na yun. Di ba sabi natin, pag add, no common ratio. Ang classification niya is not GS or pwede mo siyang i-specify. Di ba sabi natin, pag nag-add tayo, nakakakuha tayo ng common difference, nakakapag-form tayo ng arithmetic sequence. So, yun lang siya. Pero pakita natin kung bakit siya naging ganun. Diba? Pakita natin yung case na yun, bakit naging ganyan. Yung R natin is A sub 2 over A sub 1. Yung A sub 1 natin is 3, yung A sub 2 natin is 6, di ba?
Then you divide 6 by 3, ang answer natin dyan is 2. Kailangan yung mga next ratio natin should be equal to 2. So we have a sub 3 over a sub 2. Ang a sub 3 natin is 9. A sub 3 natin is 9. Ang a sub 2 natin is 6. So 9 divided by 6 is the same with 3 halves. Di ba pag dinivide mo siya by 2, by 3, by both numerator and denominator, 3 halves yun. Or kung i-convert mo siya into decimal, di ba remember, ang 3 halves is the same with 3 divided by 2. 3 divided by 2 is 1 over 1.5. Remember, ang 2 is not equal with 3 halves and also not equal to 1.5. So, yun yung magiging explanation natin. If we examine the terms of the sequence 3, 6, 9, and 12, we can see that we can obtain 6 by adding 3 to the first term. Then we can obtain 9 by adding again 3 to the second term. And by adding 3 to the third term will give us 12. Since we add a constant number instead of multiplying to the terms to the next, this is not a geometric sequence. In fact, this is an example or best example of geometric sequence. So check lang muna natin yung ano natin yung kung connection natin kung okay pa so far. Saka ganun din kung may nakakapanood pa so far ng live natin. So far natapos na sir yung first 6 examples. So naipakita natin na pwede pala tayo magkaroon ng ratio na positive, pwede tayo magkaroon ng ratio na negative, pwede tayo magkaroon ng ratio na fraction or even decimal. And then syempre, if we set rule na nasa addition or subtraction, i-classify natin siya as arithmetic sequence or not geometric sequence. Or kung meron pa tayo ma-observe na other rules or patterns. So next natin. So we have example number 7. So yung example number 7, siguro kahit dalawa lang, enough na, di ba? Yun to lang na consecutive terms, enough na kaagad siya. So dito sa part natin, na-deform ulit yung nasa slide, pero papakita na lang natin siya by manual computation. Ito yung a sub 1, ito yung a sub 2, ito yung part natin for our a sub 3. So yung r natin is a sub 2 over a sub 1. Yung a sub 2 natin is 10, yung a sub 1 natin is 2. When you divide 10 by 2, answer natin is 5. Kailangan yung mga r natin should be equal to 5. So we have a sub 3 over a sub 2. Yung a sub 3 natin is we have negative 50. Yung a sub 2 natin is 10. Remember, when you divide negative by positive, di ba, answer natin is negative. Negative 50 divided by 10 is negative 5. And 5 is not equal to negative 5. So in this case, we fail to establish common ratio. So 210, negative 50, negative 250 is not a geometric sequence. If we investigate the terms of the sequence, we can see that the number we multiply to obtain the terms of the sequence is not fixed. That is, we use 5 as the multiplier to get 10, but it changes from negative 5 to obtain negative 50 from 10. Diba dito sa part na to, we use times 5. Dito sa part na to, we use times negative 5. Dito sa part na to, we also use ulit times 5. Ito yung naging pattern natin. Okay na sana siyang maging rule as multiply by 5 or common ratio of 5 kung hindi tayo nagkaroon ng problem from the second term going to the third term. Fortunately, ang nangyari kasi negative 5 yung magiging multiplier natin. So, multipliers are different in this situation. Di ba kung i-relate natin siya dun sa discussion natin, ang sagot natin dito is no rule. Siyempre, pag no rule, no common ratio. Siyempre, pag no common ratio, not geometric sequence. Ito yung magiging sagot natin. Sa case natin na to, pwede ba siyang maging arithmetic? In this case, hindi siya pwedeng maging arithmetic simply because hindi naman addition yung rule na na-establish natin. Multiplication sana to para maging geometric, kaso nga lang, hindi kasi pare-parehas yung naging value ng r natin. Diba? Iba yung positive, iba rin yung negative. Number 8. So, we have 5, 0, 0, 0. Ito yung dinidiscuss natin kanina. Ito yung binabanggit natin kanina. Babalik tayo dun sa number 1. Number 1 kasi may term, multiplying the previous term by a fixed non-zero number. Or kung babalik tayo dun sa generalization natin kanina,
yung R natin should not be equal to 0. Ito yung exemption dun sa rule natin na in-establish. Kaya siguro walang mga author or walang mga writer na naggagawa din ng rule na in-establish natin kasi may butas siya kahit pa paano. Pero syempre maganda rin na i-specify na lang natin yung exemption na yun para somehow meron tayong ma-firm na generalization na pwedeng magamit ng normal students. So ito yung A sub 1, ito yung A sub 2. So babalik tayo dun sa discussion natin, di ba? Ang magiging sagot nyo dito is multiply by 0. Remember, yung magiging R natin dyan is the term after the word multiply, di ba? So we have R equal to 0. Kaya magiging classification nyo dyan using yung rule natin is geometric sequence. Pero, meron tayong exemption. Sabi natin, hindi natin gagamitin yung multiply by 0 and then yung R natin, hindi siya pwedeng maging equal to 0. Since R is not equal to 0, hindi na rin siya magiging geometric sequence. So, ang sagot natin dyan is not geometric sequence. Kung babaguhin natin to, yung rule natin syempre dito is no rule na lang. Sabihin nyo dyan, no rule. Then yung R natin dyan, no R or no common ratio and then not geometric sequence. So 5000 is also not geometric sequence. It is due to the fact that the common ratio should not be equal to 0. Itong part na to, i-highlight pa yung part na yun. No? It should not be equal to 0. Next natin, number 9. Siguro modify natin yung 9 kasi ito yung napansin ng ibang mga student ko nung dinidiscuss ko to. So ito yung A sub 1, ito yung A sub 2, ito yung A sub 3, and then this will be our A sub 4. So dito siguro kahit yung rule na lang, pwede na to. Yung rule natin dyan, di ba, yung negative, para ma-preserve mo siyang negative, ang multiplier mo should be positive. Di ba? Yung negative 3 para maging negative 15, ang multiplier natin should be 5. So multiply by 5, ang ratio natin is 5, classification natin is geometric sequence. So negative 3, negative 15, negative 75, and negative 375 forms a geometric sequence. So the common ratio is equal to positive 5. Number 10, negative 30, negative 35, negative 40, then we have negative 45. Dalawa yung rule natin dyan. Una natin ma-observe, syempre, subtract by 5. Tama ba? We need to subtract this given by 5. Syempre, subtract by 5, kailangan natin siya i-transform using addition. So, we have to add this given by negative 5. Remember, pag add by negative 5, ang common difference natin will be equal to negative 5. Yung R natin is none or no common ratio. Then syempre pag ganyan, ang classification natin dito, since we use addition, arithmetic sequence, or pag walang arithmetic sequence, you answer the term not geometric sequence. Yan siya. The terms of the sequence negative 30, negative 35, negative 40, negative 45 can be obtained by adding negative 5 starting from the first term. Hence, this is not a geometric sequence. In fact, this is an example of arithmetic sequence. So may dalawa pala tayong example ng arithmetic sequence dito sa first 10 numbers na binigay natin. So try natin i-wrap up lang ulit. Number 1, geometric sequence with the common ratio of 3. Number 2, geometric sequence with a common ratio of 6. Number 3, geometric sequence with a common ratio of 1/4. Number 4, geometric sequence